Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba ang lokaret na si Gandara upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paula Avellino. And para nga po sa gabing ito, since kotang-kota na po tayo sa sad na balita, malungkot, kasi apektado rin tayo. Syempre, meron naman tayo ngayon na pasigla. Meron naman po tayong vitamins update para po sa lahat. Yes, vitamina para sa ating mga senior na talaga namang ilang gabi na rin na mabigat ang dibdib na parang meron din pong tinik. Tama ba ako? Anyway, bago natin po simulan yan, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button natin at ang notification bell na nariyan sa baba kung gusto po ninyo maging updated lagi sa mga balita tungkol kina Kim and Paolo. Basta po mga balita na may kinalaman sa Kim Pao, sagot na natin yan. And eto na nga, since alam nyo naman na halatang-halat nakakapanibago ang aura ni Kim Chiu. Nitong mga nakaraan, lowbat po talaga siya. Alam mong mayroong iniisip, mayroong pinagdadaanan. Sabi nga po ng mga avid fan ni Kim Chiu ay hindi siya ganito. Talagang yung mga avid fan niya ay naninibago din kasi kahit po may problema si Kim katulad ng love life ay hindi po siya nagpapakita ng ganitong energy. Kagaya nito, sabi dito, parang malalim ang isip ni Kim. Hindi siya ganyan kahit may problema yan. Nakatawa pa rin iyan. Pero parang ang lalim talaga. Kung ano man yun, Kimi, just pray lang. Nakagabay siya lagi pag malungkot ka. Malungkot din kami. Be strong. God always guide you. God bless you always. And gayon nga, klaro na sa atin yung kanyang pinagdadaanan. Yung iba akala love life ni Kim Chiu ang dahilan. Pero hindi po ganyan si Kimi kapag may problema sa love life. First time lang talaga to. And dahil puro ganyan yung comments, siguro nakarating na din kina Kim and Paolo. Kaya ito, mayroon pong ayuda na inilapag si Kimi sa DC. Ayan po ang inilapag ni Kim Chiu. Sorry na lang po, crinap ko ha. Parang mayayari pa nga ako kasi kahit karap napakalinaw pa rin sa inyo kung ano yung sinend ni Kimi sa DC or sa Discord. Anyway, ayan, medyo pasaway po muna ang Gandara ngayong gabing ito. Ang inyong lukaret na kakimpaw. Medyo pasaway muna ako ngayon. Sorry po sa admin. Sorry guys, pero pasaway muna ako para mahimasmasa ng ilan sa ating mga seniors na talaga naman pong tawag dito, mayroong tinik sa kanilang dibdib ng ilang gabi na, mayroong bigat na dinadala sa ilang gabi na dahil nga kung ano-ano po naglalabasan na issue. Pero dito po, masasabi ko sa ayuda na to na inilapag, baka nakarating na kay Kim Chiu, yung mga bali-balita, etc. kung ano pa man. Kaya para mapanatagal lahat, eto't meron po siya nilapag na ayuda. Ibig sabihin, hindi totoo ang chismis, hindi po totoo ang ini-issue sa kanila na may tampuhan silang dalawa. Ayan, at dahil silang dalawa po ang nasa picture, ibig sabihin silang dalawa, si Kim and Paolo na po mismo ang tumutuldok doon sa issue na yon. Kaya tantanan na po natin ang pagiging, tawag dito, ang iisip ng kung ano, hindi. Yung ginagawang masyadong bata, sila Kim and Paolo, na lagi na lang may tampuhan, etc. Ginagawa nyo silang mga bata. Kasi always na lang ata, sa kada linggo ata, mayroong ganyan. May tampuhan bang Kim Pao? Ano, linggo-linggo na lang. Ginagawa nyo naman silang bata. Anyway, yun na nga. Sana po ay
kahit pa paano makabawas po yan sa bigat na inyong nararamdaman. Ngayon naman, focus tayo dito sa nararamdaman ni Kim Chiu. Ayoko nang i-elaborate pa kung ano yung reasons, na possible reasons kung bakit mabigat at mukhang malalim talaga ang problema ni Kim Chiu, kanyang pinagdadaanan, kasi bilang respeto sa kanya, since hindi maliit na bagay lang ito, pray na lang natin siya. Yun ang panawagan ko po. Focus po tayo sa pagpe-pray na sana maayos na talaga. Maging maayos po ang lahat. And maging happy, makita na ulit natin ang napaka-energetic at masiyahin na Kim Chiu. Kasi lately talaga, kapag malungkot si Kimi, ganun din yung nararamdaman natin, no? Kapag masaya si Kim Chiu, saya din yung ating nararamdaman. What more po, yung mga taong nakapaligid sa kanya, tagmamahal sa kanya. Samantala, dumakoy naman po tayo dito sa comment ni Madam Dina. Ayan, magandang gabi. Sabi niya dito, advice ko kay Kim, if ever you and Paolo start your family together, stop working and finish your studies. Anyway, willing si Pao to take care of your children and look after your businesses. You have spent 20 years in the film industry. It's your time to look forward having a degree in studies and open your own business again for your family. May business naman po ngayon si Kim Chiu. So, I think yun po ang mas pagfokusan po niya since business-minded po si Kimi. Pero, ayan, napakaganda rin naman pong advice yung tungkol po sa pagkakaroon at tapusin yung pag-aaral para magkaroon po ng degree. Ayan, it's a good suggestions or advice and si Paula. Pero, don't think kasi kayang iwan na rin ni Kim Chiu ang ang showbiz industry. Kasi, nung bata pa siya, pumasok sa PBB, talagang because of pangarap na makaahon, na mataguyod yung pamilya, yung reasons, more on financial. Pero ngayon, panigurado naman na mahal na niya yung kanyang craft, mahal na po niya yung pag-arte. I don't think kaya niya ring i-let go po ito. Panahon na lamang po ang magdidesisyon sa kanya kung kinakailangan na ba niyang mag-lay low in show business. And about naman kay Paolo, wala naman ngang walang question kasi sabi naman niya sa isa sa kanyang mga interviews na willing naman siyang i-give up yung kanyang career para sa pag-ibig. Anyway, ayun naman sa komento ni Madam Nenita, Ma'am Gandara, na naginip ako sa Kim Pao. Sa panaginip ko, nakita ko si Kim nagja-jogging na mag-isa sa kalsada. Biglang dumating si Sian at sabi niya gustong makipag-friends ulit kay Kim. Sa dili kalayuan, nakita ko si Paolo. Pagdating, tinawag niya si Kim. Sabi ni Paolo, "Babe, nag-snack ka na ba?" Nang makita ni Kim si Paolo, tumalikod kay Sian at pinuntahan nito si Paolo at nag-hug sila ng mahigpit at nag-kiss sila sa lips. Grabe grabe naman yun. I wish talaga, pero if in public, parang imposible kasi napaka-conservative ni Kim. Hindi siya nagpapakiss in public kasi. Anyway, napakagandang panaginip niyan, Madam Nenita. Sabi pa dito, biglang nagising ako, ma'am, at nakita ko ang aking smile na kinikilig ako. Uy! And maski naman po ako na nagbabasa lang ng inyong comment, nagbabasa lang ng inyong kwento, kinikilig talaga ako. Grabe naman ngayon, na-snob po si X at pumunta kay Paolo Avellino. Babe pa talaga ang tawag kain. Feeling success talaga tayo, Norn. And for sure, pati po ang mga nakikinig sa atin ngayong gabing ito sa inyong kwento ay nakangiti rin. Anyway, dagdag pa niya rito,
Kinikilig ako kahit gising na ako. Na-feel ko, ma'am, masayang masaya ako at gumaan ang feeling ko dahil sa isip ko, alam ko, nagkakaibigan ang Kim Pao in real life. Oy, ay, grabe naman ngayon sa nagkakaibigan ang Kim Pao in real life. So, sana nga ma-maintain po ng Kim Pao yarn at hanggang madala nila sa forever, sa altar, ang kanilang pagmamahalan. Huy, grabe nga yun. Anyway guys, hanggang dito lang muna ang akin pong update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at kita-kits po tayo sa susunod ko pa pong chika. Maraming pong salamat.